Okay, pag-usapan natin ang super bagyong Uwan. Bubusiin natin ang buong kwento nito mula sa mga unang babala hanggang sa mismong paghahagupit at kung ano ba talaga ang naging epekto ng isa sa pinakamalakas na bagyo ng taon. 230 kilometro kada oras. Alam nyo, hindi yan basta numero lang. Yan yung klase ng hangin na kayang bumunot ng mga puno at magwasak ng mga bahay. Ito yung unang sinyales ng bagsik na dala ni Uwan. At para mas makuha natin kung gaano ito kaseryoso, hindi lang to basta isang malakas na bagyo. Ito na yung pinakamalakas na tumama sa bansa sa buong taon ng 2025. Kaya mula pa lang sa simula, alam na ng lahat, this is the real deal. Dahil nga sa ganitong kalaking banta, syempre umarangkada agad ang malawakang paghahanda sa buong bansa. Pero alam nyo naman, di ba? Madalas, yung plano sa papel, iba yung nagiging katotohanan pagdating sa bawat komunidad. So, eto yung naging standard operating procedure. Unang-una, maglabas ng malinaw na babala para lahat alerto. Pangalawa, iutos ang preemptive evacuation. Ilikas na agad ang mga tao bago pa man tumama ang bagyo. At pangatlo, i-deploy na yung mga response team para naka-standby na sila. Isang 3-step plan para mabawasan ang pinsala. At hindi biro yung naging resulta ng paghahandang yan? Mahigit 1.1 milyong tao? Grabe! Isipin nyo yun, mahigit 1 milyong tao ang umalis sa kanilang mga tahanan bago pa man dumating si Uwan. Isa yan sa pinakamalaking preemptive evacuation sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa likod ng dambuhalang numero niyan, andyan yung mga kwento ng manghihirap na desisyon. Kasi para sa mga otoridad, simple lang ang utos, lumikas kayo para ligtas kayo. Pero para sa mga residenteng nandoon, hindi ganun kadaling iwanan ng lahat. Yung bahay, yung mga alaga, yung kabuhayan. At yan mismo ang sinabi ng isang residente mula sa Camarines Norte. Narinig nyo yun? Nailikas na yung mga bata, pero may kailangang maiwan para bantayan ang mga gamit. Yun yung mabigat na katotohanan, yung dilema na kinakaharap ng marami sa tuwing may paparating na sakuna. At ayun na nga, dumating na ang kinatatakot ng lahat. Titingnan natin ngayon yung mismong pagtama ni Uwan. Tandaan natin, hindi ito isang biglaang pangyayari. Isa itong mabilis na paglala ng sitwasyon sa loob lamang ng ilang critical na oras. Okay, balikan natin yung timeline noong November 9. Umaga pa lang, 8:25 a.m., bigla siyang lumakas. Super typhoon na. Pagsapit ng 11 a.m., itinaas na yung pinakamataas na babala, signal number 5. At pagdating ng gabi, 9:10 p.m., yun na. Naglandfall na siya sa Dinalungan, Aurora. Doon na nagsimula ang hagupit. At para malinaw sa lahat, pag sinabi nating signal number 5, ano ba talaga yon? Yan na yung pinakamataas na warning. Ibig sabihin, hangin na higit 185 kilometers per hour. Isipin nyo yung lakas nun. Kayang magdulot ng malawakang pagkawasak at direktang banta sa buhay. So hindi na to basta babala. Deklarasyon na ito ng matinding panganib. Ngayon, lumayo muna tayo sa mga numero at datos. Kasi 'di ba, ang totoong bigat ng isang kalamidad ay nasusukat sa epekto nito sa buhay ng mga tao. Pakinggan natin ang ilang kwento mula sa mga direktang nakaranas ng hagupit ni Uwan. Ito yung boses ng isang residente sa Quezon City. Bukod sa pisikal na pinsala, meron ding epekto na hindi nakikita, yung trauma. Para sa kanila, hindi na lang ulan ang ulan. Isa na itong paalala ng panganib, lalo na't may kapamilya silang may karamdaman. Pinapakita nito na ang epekto ng bagyo nananatili, kahit humupa na ang baha. At sa gitna ng unos, lumalabas yung mga kwentong sobrang bigat pakinggan, isang lola na mag-isang lumikas dahil nagpaiwan ng pamilya niya para magbantay ng bahay. At ang pinakamasaklap, isang buhay na nawala sa summer, natagpuan sa gitna ng winasak niyang tahanan. Ito yung mga personal na trahedya sa likod ng malawakang kalamidad. Bukod sa direktang epekto sa mga tao, pinilay din ni Uwan ang mga serbisyo at infrastructure. Titingnan natin ngayon kung gaano kalawak yung pisikal na pinsala na nagpaluhod sa malaking bahagi ng Luzon at nagpahirap sa buhay ng milyong-milyong Pilipino. Unahin natin yung kuryente. Tingnan nyo to. Buong probinsya ng Camarines Norte, blackout. 4 na bayan sa Zambales, walang ilaw. Pati mga parte ng Nueva Vizcaya at Benguet, apektado. At yung pagkawala ng kuryente, may domino effect yan eh.
Apektado ang komunikasyon, supply ng tubig, maging ang mga ospital. At hindi lang kuryente ha. Bumagsak yung mga poste at linya ng komunikasyon. Naging impossible ang mga kalsada. Nasira ang mga tulay gaya ng sa PNR sa Albay at mga seawall. Maging ang mga overflow bridge sa Isabela lumubog. Ang resulta? Maraming komunidad ang tansamantalang nahiwalay sa mundo. May isang residente na ganito inilarawan ang naranasan niya. Pakinggan niyo to. Tila sumasayaw rin ang mga puno, rinig din ng pagsipol ng hangin. Sa simpleng salita, nailarawan niya yung marahas pero halos nakakatakot na tanawin, ang kalikasan na nagwawala. Yan ang tunog at itsura ng isang super typhoon. Pero kahit tapos na yung landfall, hindi pa tapos ang kwento ni Yuan. Titingnan natin kung ano ang nangyari pagkatapos ng hagupit at kung ano pa ang tinatayang susunod na landas nito. So makikita natin dito ang naging ruta niya. Una, tama, sa Bicol, naglandfall sa Aurora. At yung forecast, tatawirin nito ang buong kalupaan ng Hilagang Luzon. Isang diretsyong pagtawid na magdadala pa rin ng malakas na ulan at hangin sa mga lugar na dadaanan. At eto yung medyo komplikado. Hindi pa pala tiyak ang pagalis niya. Ang forecast, tatawirin niya ang Luzon, lalabas sa West Philippine Sea, pero may posibilidad na bumalik pa ito o umikot malapit sa Philippine Area of Responsibility bago tuluyan tumungo sa Taiwan. Ibig sabihin, ang banta ay maaaring hindi pa tapos. So matapos natin makita ang lakas, ang pinsala at ang mga personal na kwento, iisa ang tanong na naiiwan. Paano nga ba sinisimulan ang pagbangon mula sa ganito kalaking sakuna?